Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, no? Ano-ano nga ba ang mga palatandaan ng pagbabalik ni Jesus Christ at saka ano nga ba ang mangyayari sa pagbabalik ni Jesus Christ, no? Gusto ko lang na magka-idea tayong lahat guys, no, para pagdating ng araw na yon, hindi tayo masorpresa kasi may idea na tayo, alam na natin na yun na ang araw ng second coming ni Jesus Christ, no? Tulad ng sinabi ko, ang muling pagbabalik ni Jesus Christ ay hindi natin mapipigilan, hindi natin maiiwasan yan kasi yan ay nakasulat sa Bible. At ang mga nakasulat sa Bible ay pawang katotohanan yan, kaya mangyayari at mangyayari talaga yan sa ayaw man natin at sa gusto, di ba? So, nakahanda nga ba tayo sa muling pagbabalik ni Jesus Christ? Tanungin ko kayo, nasaan na ba kayo sa estado ng buhay ninyo ngayon? Nagising na ba kayo sa katotohanan? Na-realize nyo na ba sa sarili nyo na kailangan nyo na talagang magbalik loob sa Diyos? Kailangan nyo nang humingi ng tawad sa mga kasalanan ninyong nagawa? Kailangan nyo nang magsisisi sa mga kasalanan ninyong nagawa bago pa man darating ang pangalawang pagbabalik ni Jesus Christ? Diba? Sana guys, no, na-realize na yan natin sa mga sarili natin ngayon guys, para pagdating ng araw na yon, hindi tayo matatakot, kundi maging panatag ang loob natin kasi alam natin na pagdating ng araw na yon ay hindi tayo mahihiya na humarap sa Diyos kasi naging born again na tayo bago pa man mangyari ang araw na yon, no? Kaya sana guys, no, sana maliwanagan na ang isip ninyo. Huwag na kayong magbubulag-bulagan sa katotohanan, no? Huwag na kayong magpapalinlang, huwag na kayong magpapaloko kay Satan, no? Para ay pagdating ng araw na yun ay ready tayo na humarap sa Diyos na walang takot, wala tayong hiya na mararamdaman pagdating ng araw na yun, no? Kasi hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung kailan at kung anong oras mangyayari yun, no? Kasi nakasulat yan sa Bible, sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 36, no? Ngunit walang nakakaalam ng araw at oras ng pagsapit nyon. Kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man, ang ama lamang ang nakakaalam nito, di ba? Kahit nga si Jesus Christ, kahit yung mga anghel sa langit, hindi alam kung kailan ang second coming ni Jesus Christ dahil si God lang mismo ang nakakaalam, yung ama lang na makapangyarihan sa lahat, siya lang ang may alam kung kailan, no? Kaya sana pagdating ng araw na yon, huwag tayong masurprise, no? Manatili sana tayong gising, di ba? Pagdating ng araw na yon, no? At saka, anong sabi dito sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 2 naman, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw, o di ba? Kasi di ba, ang magnanakaw, ipapaalam ba nila na papasok sila sa bahay ninyo ng ganyang oras? Di ba? Di maging aware kayo, pagbantayan nyo sila, wala silang makuha sa inyo, wala silang manakaw sa inyo kapag alam nyo. Kaya sikreto ang pagpasok ng magnanakaw sa bahay nyo, katulad din ng pagdating ni Jesus Christ. Walang nakakaalam, di ba? Kaya sana manatili tayong gising pagdating ng araw na yun at nakahanda tayo pagdating ng araw na yun, no? Tapos, anong sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 27? Sapagkat kung gaano kabilis gumuhit ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran, ganun din naman ang pagparito ng anak ng tao, o di ba? Ganun kabilis, di ba? Kung gaano kabilis yung kidlat, ganun din daw kabilis ang pagparito ni Jesus Christ, di ba? Ang pagbabalik ni Jesus Christ, di ba? Ganun daw kabilis. Kasing bilis ng kidlat. Anong palatandaan ng second coming na? Sabi dito sa Marcos chapter 13 verse 24 to 27. Subalit sa mga araw na iyon, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Pagkatapos makikita nila ang anak ng tao na nasa ulap, may dakilang kapangyarihan at karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig upang tipunin ng mga ito ang mga hinirang ng Diyos, o di ba? Nakasaad dito, no, pagdating ng araw na yun, no? Pagkatapos daw ng great tribulations, no, ito na yung mangyayari, no? Diba, nakakatakot yung pagdi-describe dito sa Bible, no? Akalain nyo ba yan? Magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag ang mga bituin mula sa langit, o diba? Nakakatakot.
Nakakatakot siya pero kailangan nating malaman para hindi tayo masorpresa, di ba? Baka mamaya mas lalo tayong matakot, no, kung wala tayong alam na pagdating ng araw na yun, nangyari itong mga ganitong pangyayari, hindi natin alam na second coming na pala, mas lalo tayong matatakot, di ba? Kung wala tayong alam, kaya mas maganda na yung takot tayo pero alam natin kung ano yung nangyayari, di ba? Maging aware tayo, di ba? Para mapaghandaan natin. Ito ang purpose Itong nakasulat sa Bible, guys, no? Hindi ito nananakot, kundi isinulat ito para maging aware ang lahat, makapaghanda ang lahat sa pangyayaring ito, no? Para nga hindi masorpresa, hindi tayo magulat na may mga ganito palang mga pangyayari pala balang araw, no? Isinulat ito para makapaghanda tayo at maging aware na rin tayo, di ba? At saka sabi dito sa pahayag naman, no, chapter 1 verse 7, pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat pati ng umulos sa kanyang tagiliran, dahil sa kanya iiyak ang lahat ng lipi sa lupa, magkagayon nga. Amen. Diba? Darating daw si Jesus Christ, no, na nasa ulap. Kaya kung meron mang nangloko sa inyo, sinabi sa inyo na tignan nyo si Jesus Christ nandito sa nasa kwarto or nasaan man, huwag kayong maniwala, di ba? Kasi ang nakasaad dito, ang palatandaan ng second coming niya ay makikita natin siya na nasa ulap, di ba? Kaya pag sinabi sa inyo, halimbawa man daw, sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 26, kaya't kung sasabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang, huwag kayong pumaroon. Kung sasabihin nila, naroon siya sa silid, huwag kayong maniwala. Kasi nga, ang nakasulat sa Bible, makikita natin si Jesus Christ sa mga ulap, sa second coming niya, no? At saka, anong sabi dito sa 1 Thessalonica chapter 4 verse 16 to 17, sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel, at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa, ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. O diba? Magsaya tayo na mga mga hinirang ng Diyos, yung mga nakapagbagong buhay na, yung mga born again na, yung mga nananalig kay Kristo, no? Kasi sa araw daw na yon, bababa mismo ang Panginoon mula sa langit, di ba? Bababa siya para buhayin daw yung mga namatay na ng mga tao na nananalig kay Kristo, di ba? Pagkatapos ay tayo na mga buhay pa na naiwan dito sa lupa, titipunin niya sa ulap. At isasama niya tayo sa mga binuhay niya na mga tao, di ba? Upang salubungin daw natin sa papawirin ang Panginoon. Sarap sa feeling, di ba? Sino bang may ayaw nito? Kayo ba? Ayaw nyo bang makasali dito, di ba? Kaya kung gusto nyo na makasali dito sa sa mga tao na titipunin ng Panginoon doon sa ulap para makasama niya doon sa sa piling niya at mapagkalooban ng buhay na walang hanggan, ngayon pa lang, guys, no? Magsisi na kayo sa mga kasalanan ninyong nagawa, no? Magbalik loob na kayo sa Diyos, maging born again na kayo kung gusto nyo talaga na magkaroon ng kaligtasan at mapagkalooban kayo ng buhay na walang hanggan at doon sa kaharian ng Diyos ang punta ninyo. Huwag na kayong magmatigas, di ba? Huwag nyo nang titigasan yung ulo nyo, huwag nyo nang titigasan yung puso nyo. Sana ma-realize nyo na yan bago pa mahuli ang lahat, no? Huwag na kayong magdalawang isip. Huwag nyong sasabihin sa sarili nyo na bukas na or sa isang araw na or sa susunod linggo na, no? Huwag nyo nang ipagpabukas pa kung ano yung magagawa nyo ngayon, di ba? Bakit kailangan nyo pang ipagpabukas kung pwede nyo namang gawin ngayon, di ba? Kasi tulad ng sinabi ko, maiksi lang ang buhay. Pwede kayong mamatay mamayang gabi habang natutulog kayo. Pwede tayong mamatay bukas, pwede tayong mamatay sa susunod araw, di ba? Mas maganda na yung kahit na mamatay tayo, alam natin na naging born again tayo bago tayo namatay, di ba? Para talagang makakasigurado tayo na ang punta natin ay doon sa kaharian ng Diyos, dahil alam natin sa sarili natin na bago pa man tayo namatay ay naging born again na tayo, di ba? Nakapagsisi na tayo sa mga kasalanan nating nagawa, no? At saka anong sabi dito sa Matthew chapter 24 verse 30 to 31?
Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako, o diba? Sa araw ng muling pagbabalik ni Jesus Christ ay makikita natin siya na nasa alapaap, no? At dala niya yung dakilang kapangyarihan niya at malaking karangalan, no? Nakasaad dito, no? Kaya sana, no, talaga, sana maging aware tayo dito sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, no? Para hindi tayo masorpresa, diba? Hindi tayo magulat, baka mamaya darating na yung araw na yon, kasi nga walang nakakaalam na kung kailan pwedeng mangyari mamayang gabi, pwede bukas, kaya sana mapaghandaan natin ito, no? Anong advice sa atin dito sa 1 John chapter 2 verse 28, no? Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon, o diba? Ang sabi sa atin dito, sana tayo na mga God believers na tuloy-tuloy lang yung pananalig natin kay Kristo, no? Manatili tayo sa piling ni Kristo, no? Para daw maging panatag tayo, no? Panatag ang loob natin sa muling pagbabalik ni Jesus Christ, no? Hindi tayo matatakot. Siyempre, ano bang ikatakot natin kung alam natin sa sarili natin na nakapagsisi na tayo sa lahat ng mga kasalanan nating nagawa, di ba? Alam natin sa sarili natin na bago pa man darating si Jesus Christ ay born again na tayo, di ba? Hindi na tayo matatakot, wala na tayong takot na maramdaman, maging panatag na ang loob natin kahit na anong oras pa man mangyari yung second coming, kahit anong araw pa man yan, anong oras pa man yan kung nakahanda tayo, no? Hindi tayo matatakot, kung hindi maging excited pa tayo, 'di ba, sa araw na yun, kasi kampante ang loob natin na doon ang punta natin sa piling ni God, makakapiling natin siya dahil nakapagbagong buhay na tayo bago pa man mangyari yon. Kaya para sa mga tao na hanggang ngayon nabubulagan pa rin ng mga sariling pagnanasa nila, desire nila sa flesh, di ba? Nabubulagan pa rin kayo sa mga material na bagay. Para sa mga tao na hindi pa rin naliwanagan ang isip sa magandang balita ng Diyos sa atin, no? Sana sa araw na to, guys, sana magkaroon na ng liwanag ang isip ng bawat isa sa atin. Sana, no, makapag-umpisa na tayo sa pagbabagong buhay natin, no? Sana makahingi na tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanang nagawa. Pagsisihan na natin yung ating mga kasalanan at huwag na nating uulitin pa, as in talikuran na natin yung mga kasalanan nating nagawa sa Diyos, no? Pagka ihiningi na ng tawad, huwag nang uulitin, kung hindi talikuran at kalimutan na at tuluyan na sa pagbabagong buhay, lumakad na sa matuwid na daan na yung kalooban ng Diyos ang susundin natin sa mga buhay natin, hindi yung kalooban natin, guys, no? Kung gusto nyo na magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan, di ba? Kung gusto nyo na mapagkalooban ng eternal life at makapiling si God doon sa kaharian niya, doon sa langit, balang araw, wala namang mahirap, guys. Kailangan lang natin ng true repentance lang at maging born again. Yun lang naman yung aking maisi-share sa araw na ito. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.